magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Bining Crispy May Primor at ngayon sa video na ito ay tatalakayin natin ang mga layunin ng pananaliksik at kung paano ang pagbuo ng hypothesis o panimulang palagay. Ano ang kalugan ng pananaliksik? Ano nga ba ang pananaliksik? Ang pananaliksik ay isang sistematikong proseso ng pagtuklas ng kaalaman. Maisasagawa ito upang masagot ang mga tanong, lutasin ang mga suliranin, at makabuo ng bagong impormasyon. Hindi ito basta hula o opinyon. Ito ay nakabatay sa ebidensya, luhika at masusing pagsusuri. Sa pamamagitan ng pananaliksik, nagkakaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa sa mga bagay-bagay at sa ating paligid, mula sa simpleng obserbasyon hanggang sa masalimuot na isyu ng lipunan. Ano ng layunin ng pananaliksik? Ngayon, tatalakayin na natin ang mga layunin ng pananaliksik. Ang pananaliksik ay isang mahalagang proseso ng pagtuklas ng kaalaman. May iba't ibang layunin ito, depende sa konteksto at pangangailangan ng lipunan. Una, layunin nitong palawakin ang kaalaman sa pamamagitan ng pagtuklas ng bagong impormasyon. Mas nauunawaan natin ang mga konsepto sa edukasyon, agham, teknolohiya at iba pa. Halimbawa, ang pananaliksik sa epekto ng artificial intelligence sa pagkatuto ng mga mag-aaral ay tumutulong sa pag-unlad ng sistema ng edukasyon. Ikalawa, layunin nitong magbigay linaw sa mga isyu o suliranin. Sa masusing pagsusuri, natutukoy ang mga sanhi, epekto at posibleng solusyon sa mga problema sa lipunan. Halimbawa, ang pananaliksik sa mababang antas ng pagbasa sa mga pampublikong paaralan ay maaaring magbigay liwanag sa mga dahilan nito. Pangatlo, pinapatunayan o pinapasubalian ng pananaliksik ang mga teorya. Sa tulong ng ebidensya, nasusuri kung totoo o hindi ang mga ideyang matagal nang tinatanggap. Halimbawa, ang pag-aaral kung epektibo ba ang learning by doing sa academic performance ng mga estudyante. Pang-apat, layunin ng pananaliksik ang pagbuo ng solusyon sa mga praktikal na problema tulad ng pananaliksik sa paggawa ng eco-friendly packaging mula sa saging o niyog upang mabawasan ang paggamit ng plastik. Ikalima, nagbibigay ito ng gabay sa pagpapasya sa negosyo, edukasyon at pamamahalaan. Mahalaga ang datos mula sa pananaliksik upang makagawa ng matalinong desisyon. Halimbawa, ang pag-aaral ng consumer behavior ng kabataan sa online shopping ay makakatulong sa mga negosyo. At ang panghuli, layunin ng pananaliksik ang pagpapaunlad ng lipunan sa pamamagitan ng makabuluhang tuklas, napapabuti ang kalidad ng buhay, napapalakas ang ekonomiya, at napapaunlad ang kultura, tulad ng pananaliksik sa epekto ng community gardening sa kalusugan at pagkakaisa ng mga residente. Ngayon, dadako muna tayo sa kahulugan ng hypothesis. Ang hypothesis ay isang pansamantalang paliwanag o palagay tungkol sa isang suliranin. Hindi pa ito napapatunayan, kaya kailangang masuri gamit ang datos. Sa madaling salita, ito ang inaakalang sagot sa tanong ng pananaliksik. Ginagamit ito bilang gabay upang matukoy kung anong impormasyon ang kailangang hanapin, anong uri ng datos ang dapat kolektahin at kung paano ito susuriin. Halimbawa, may epekto ang paggamit ng social media sa academic performance sa mga mag-aaral. Isa itong hypothesis na kailangang patunayan sa pamamagitan ng pananaliksik.
Ngayon, dito na tayo sa layunin ng pagbuo ng hypothesis. Ang pagbuo ng hypothesis ay may mahalagang papel sa pananaliksik. Una, nagbibigay ito ng malinaw na direksyon sa mag-aaral. Pangalawa, tumutulong ito upang matukoy kung may ugnayan o epekto ang mga variable. Pangatlo, nagsisilbi itong gabay sa pangangalap ng impormasyon at pasusuri ng datos. Sa madaling salita, ang hypothesis ay parang kumpas. Ito ang nagtuturo ng tamang landas o pananaliksik. Halimbawa, kung layunin ng pananaliksik ay alamin ang epekto ng online learning, maaaring hypothesis ay mas mataas ang antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa online learning kaysa sa tradisyonal na klase. So ngayon, dito na tayo sa katangian ng hypothesis. Hindi lahat ng palagay ay maituturing na hypothesis. Upang maging kapaki-pakinabang ito sa mananaliksik, dapat taglayin nito ang mga sumusunod. Una, masusubok gamit ang datos. Pangalawa, tiyak at malinaw. Pangatlo, may lohikal na batayan. At pang-apat, kaugnay sa suliranin ng pananaliksik. Halimbawa, hindi magandang hypothesis. Maganda ang edukasyon, mas mahusay. May kaugnayan ang mga antas ng edukasyon sa kita ng isang individual. At dito naman tayo sa proseso ng pagbuo ng hypothesis. Ang pagbuo ng hypothesis ay dumadaan sa ilang hakbang. Tukuyin ang suliranin, magsagawa ng obserbasyon o background research, bumuo ng tiyak na pahayag, siguraduhing may lohikal na batayan. Halimbawa po, suliranin, bakit mababa ang grado ng mga estudyante sa math? Ang hypothesis po dito ay ang kakulangan ng tulog ay may negatibong epekto sa performance ng mga estudyante sa math. So ngayon po, may dalawang pangunahing uri ng hypothesis. Una, null hypothesis, walang epekto o ugnayan sa pagitan ng mga variables. At ang pangalawa po ay ang alternative hypothesis. Ito po ay may epekto o ugnayan sa pagitan ng mga variables. Ang halimbawa po sa null hypothesis ay walang epekto ang paggamit ng social media sa academic performance. At ang halimbawa naman po sa alternative hypothesis ay may epekto ang paggamit ng social media sa academic performance. Layunin ng pananaliksik na tukuyin kung alin sa dalawang hypothesis ang susuportahan ng datos. Ngayon ay mas malinaw na sa atin kung ano ang pananaliksik, bakit ito mahalaga, at paano nakakatulong ang hypothesis sa pagbibigay ng direksyon sa isang pag-aaral. Sa bawat hakbang ng pananaliksik, tandaan natin na ang layunin ay hindi lamang makahanap ng sagot, kundi makapag-ambag sa kaalaman at kaunlaran ng lipunan. Maraming salamat sa panunood. Sana ay may natutunan kayo at naway magsisilbing gabay ito sa inyong mga susunod na pananaliksik.